May oxygen daw siya kasi nag-iiri-iri siya kanina. So baka daw may problem siya sa lungs niya. Uy, crying ang baby ko. Crying. Wawa naman ang anak ko. Naka-oxygen. Kanina daw ayaw mag-pink ng kulay niya. Si baby Boras naman po, baby girl, lumabas na 10:05. Mga po, No. inihiwalay ko na yung mga baby na positive na. Yan, so hello, welcome back to our channel, CR. Welcome back to our channel. So today is November 6, 2024, and ito yung araw na lumabas na yung second baby namin ni Mami, na si Riz Prince Aero. Alright, yan, kung makikita nyo, nandito na ako sa room. Hinintay ko na lang si Mami. Si Mami nasa recovery room na. Si baby nasa NICU. Ayan, so hindi na ako napag-video kanina ng mga nangyari kasi sobrang daming inasikaso, sobrang daming nangyari. Konting kwento lang. Pumunta kami dito today, November 6, dahil ito yung supposedly last check-up ni Mami before siya manganak sa Monday, which is November 11. And doon nakita ni Doc na ito nga tayo kita yung CR. Nakita ni Doc na sobrang nipis na nung lining nung, ewan ko uterus ba yun or what, kasi di ba if you'll remember, si Zane magti 3 years old pa lang sa December 1, and kumbaga medyo ano pa yung uterus ni Mami, hindi pa 100% fully recovered nung nabuntis siya. So kailangan na siyang ma-emergency SCS na naman for the second time around, diba? Ayun, so nangyari, hindi na kami pinauwi, naiwan na kami, nagrekta na kami sa ER. Tapos nagulat kami kasi mga around 6:30 natapos yung check-up ni Mami. Yun, sabi, papaanakin na daw ako, papaanakin na daw si Mami, hindi na pwedeng umuwi. Akala namin abutin pa ng mga 12 AM or madaling araw bukas. Gulat na lang ako bandang 8:45, ganun, 8:30. Inaakit na si Mami, aakit na daw si Mami, and siya na yung naka-schedule kasi nagkataon na pangalaw pala siyang operahan ni Doc. Yung first is na PUI or person under basta yun, na PUI ba tawag na, yung nag-positive sa antigen test ng COVID. Ayan, so around 9 PM inakit na si Mami. Ayan nga, merong nag-positive sa COVID, so si Mami na agad. So inakit na siya, dire-diretso na. 9:15 lumabas si Riz. Tapos ako, asikaso ng admission, lahat ng mga papel na kailangan ayusin, inayos ko na. Kanina nung nakita ko si baby doon sa NICU, sobrang saya ang pakiramdam. I mean, yung parang naging bagong tatay ka ulit, kahit naman pangalawang beses na. Parang feeling ko yun ulit yung pakiramdam, parang ganun. Bad news lang kasi parang may problem siya sa lungs.
So, yun yung reason kaya ngayon parang hindi ako jolly magkwento or ano, at kasi nag-aalala ako dun sa bata. Kasi si Ira naman, si Mami naman is okay daw. Ngayon, tulog naman daw siya dun. Wala naman naging complications, wala namang problema. Observe lang yung bleeding niya kung magiging normal lang sa mga dadating na araw. Pero si Reese, kasi kanina paglabas, hindi daw siya nagko-color pink. Tapos, para siyang umiire. So, indication daw yun na nahirapan siyang huminga. So, possible daw may problem siya sa lungs. So, yung ginawa, in-oxygen siya. Ang sabi, itetest after an hour, tatanggalin yung oxygen. Kailangan hindi na magbago yung kulay niya, mawala na yung pag-iri-iri niya. Yun, so, in short, kailangan makahinga siya on his own na walang tulong ng kahit anong oxygen or what, para makasak siya kay mami niya or para makadede siya ng maayos. Kasi kung ganun daw yung sitwasyon, hindi daw siya pwedeng dumede sa mami niya. So mangyayari, i-dextrose siya, i-IV siya. So, ganun yung sinabi sa akin kanina. So, yun, lumipas na yung isang oras. Tinawagan ako nung Nico. Sabi sa akin, ganun pa rin. So, kailangan na talaga siya i-admit. Nakakaawa lang kasi baby pa siya. Tapos, kailangan na siya agad i-admit. Dalawa daw yung possible reason kung bakit nangyayari yun. Yung isa, may naiwang fluid sa baga niya, parang ganon. Pwede ako magkamali, baka hindi ko lang natandaan. Usually daw nangyayari yun pag CS ang delivery ng mami. In normal daw kasi, usually nawa-wipe out daw yun yung panubigan ng mami. So yung tubig sa panubigan ng mami parang naiwan sa baga niya. Parang ganun yung nangyari. Again, pwede ako magkamali. Pero sa normal nga daw, usually nawa-wipe out daw yun. Nawawala. So, hindi nagiging problem yun. Another one is yung inborn pneumonia. So, yun. Basically, pneumonia. So, kailangan siyang ngayon i-IV. So, mangyayari, hindi siya tutusukan sa kamay niya, padadaanin sa umbilical cord niya. So, may pinirmahan akong consent na pumapayag akong gawin sa kanya yun. Tapos, kung hindi pa daw pa rin kaya ng yung oxygen, merong machine na kailangan gamitin para madagdagan yung pressure. Pero dito pa rin naman, nandito lang yung oxygen niya. Para madagdagan yung pressure. Para madagdagan yung pressure nung pagpasok ng hangin sa ilong niya. Pero wala pa naman, hindi pa naman daw gagawin yun agad. Just in case lang kailanganin. So yun, since hindi siya makakadede sa mami niya, kailangan siyang i-IV. Kasi kailangan niya mag-sustain ng energy ganun. So yun, hopefully okay din agad. Sana bukas okay na lahat. Kasi Diyos ko, kawawa yung baby. Hindi ko alam kanina anong sasabihin ko dun sa pedya. Lumawas na lang talaga sa bibig ko. Life and death situation po ba yung sitwasyon ng anak ko ngayon? Sabi niya sa akin, hindi pa naman daw. Kaya inuunahan na agad. So, better yun, di ba? Na wala pa siya sa point na like sobrang hirap na siya, tsaka palang gagawa ng paraan. So ngayon, i-antibiotic na siya, yun nga, IV na siya, may oxygen na siya. Sana lahat yun.
Sana maging okay lahat. Si mami din, sana maging okay. Pagdating niya dito, i-video ko din. Tignan natin yung itsura ni mami. And, yes, si Zane, nasa lola niya. Bigla akong na-miss ng sobra si Alice Zane. Para kasi I need someone sa tabi ko ngayon. Parang napipressure ako sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung yung magiging decision ko ba tama. Kasi buhay ng bata yung nasa line, tas wala si mami dito. Hindi ko siya matanong. Ako yung kailangan mag-decide. So pag may nangyari, syempre, kahit anong mangyari, wala ko ibang sisisihin kundi sarili ko. Tapos mag-isa lang ako. Miss ko na yung anak ko. Feeling ko pinakakailangan ko ngayon yung yakap ni Zaid. Kaya sabi niya, ayaw niya pang lumabas yung baby brother niya eh. Kasi may ganito pa eh. Kaya sa mga CS po dyan, sa mga cesarean yung delivery nyo, tayo nyo na lang muna mag-heal yung sugat before natin sundan. Kasi hindi natin alam pwede mangyari sa bata eh. Paano kung na-late pala kami na isang araw lang, tapos na-rupture na yung uterus ni mami, tapos may nangyari na lalo sa baby, di ba? Yun lang, pakita yung clip na nung nakita ko si baby doon sa NICU. Lang, hopefully talaga maging okay silang dalawa, lalo si Chris. Sana talaga. Yun guys, maraming salamat. Bye. Dito na si Mami. Hi. Hi. Hindi ko nakikita yung sarili ko. Okay naman si Mami. Patay ba yung mata ko? Sinabi na pala sa kanya yung nangyari kay Liz. Hindi na ako naniwala eh. Gusto ko naman, ay ko ba? Ay, sorry. Hindi ko naman ina-expect na magkakaganon yung bata. Kaya nga eh. Pero buti na lang din na may check-up ngayon. Ngayong araw literal. Kasi kung hindi pa ka mag-rupture yung ano ko. Kasi sobrang nipis na daw talaga eh. Kinuwento ko nga na ganun nga yung nangyari. Pero yun, sabi naman sa kanya daw, bago siya umakyat, okay naman na series, diba? At sabi, naka-ventilator siya. Pero sa ngayon daw, okay na daw. Tapos na daw kasi mag-antibiotic at saka may isa pa eh. Pero hindi swero yun eh. Hindi ano yung sinabi sa akin. Okay naman na daw. Pero tinanong ko kung pero safe na ba yun? Parang same as usual. Ayaw nila yung magbibitaw ng ano agad. Yung kasaltanan tapos. Kasi nga, under observation. Pero nung hindi sinagot ako kung safe na ba, ang sabi ko, pero okay naman na ba siya? Okay naman na daw. Yun lang pinangahawakan ko. Eh sana, bukas makatabi mo na. Sana. Kasi hindi pa siya... Hindi pa dumidende sa'yo, diba? So,
Ayan, pagdating ni Riz, i-video ko na lang din ulit. Send ka ng picture sa mga people. Nadala na siya ng mami niya. Nabit-bit na ng mami.